Okay, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ibig ko po ang bawat isa po ay tumayo. Buksan po natin sa Mark chapter 12, verse 28. Mark chapter 12, verse 28. Okay? So isang verse lamang po mga kapatid. Binigyan na kayo sa Amen. Amen. And one of the scribes came, and having heard them, reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all. So ito po ay tumutukoy sa pagkakatanong sa Panginoong Jesucristo. Ano pa ang unang kautusan? Ano ba talaga yung pinakamahalaga? Ano, kung mapapansin natin, arguing. Reasoning meaning arguing. Ang tinatanong nila rito ang Panginoong Jesucristo. Ay, kung manalangin, aming Diyos, nakita sila ng Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sa awitan, specials, at sa presensya pa na bawat. Ay, kung Panginoon, muli ba ng Espiritu, ikaw po mauna sa amin at nagbigay po muli ng pag-alalay sa aming pag-aaral ng Diyos. Patawad Panginoon sa aming mga pagkakasala na gampanan sa iyong harapan. At ang dalangin sa pangalan ng Jesus. At mga kapunan. No? So, nakikita natin dyan, ang daming beginning from verse 27 ng chapter 11, nakahilera po diyan mga kapatid yung mga questions. Questions about authority, questions about taxes, questions of resurrection. At ngayon, pagdating po dito sa verse 28 ng chapter 12, questions about the commandments. About the commandments. Now, bakit po ito yung nakita nating text sa ating pag-aaral ngayon? Ngayon, ang title natin mga kapatid, nakikita po natin, priorities. Napakaiksi lang ng title natin. Priorities. Sapagkat doon po sa pagkakatanong po ng isang skriba dito sa Panginoong Jesucristo na nakipag-reasoning kasama siya and perceiving that he had answered them well, asked him which is the first commandment of all. Pag sinabi natin first commandment of all, hindi po tumutukoy sa kung ano yung kaunang kautusan. Yung pagkakatanong po dito ng isang eskriba sa Panginoon, tinatanong niya, first commandment of all, meaning kapatid, ano ba yung pinaka-importanteng kautusan ng Panginoon? Kapag sinabi na natin importante mga kapatid, dito na ngayon tumutukoy sa ano ba yung dapat natin bigyan ng prioridad. Priorities. Yan. Ano? So lahat tayo may priorities. Ano? At yan po ang ating tatalakayin sa bagang ito. Sabi diyan, if we don't keep a list, at least a mental list, of priorities, we are prone to fill our day with important but not essential things. Hindi tayo gagawa ng listahan kahit man lang sa kaisipan natin ano ba yung dapat nating gawing priority. Kahit sa kaisipan natin. Pwedeng mapuno tayo mga kapatid ng mga importanteng bagay, pero hindi naman kailangang bagay. At natin mga kapatid, ito tayo nakatayo ngayon. Sa paligid natin, tayo napapalibutan ng napakadaming isipin. Napakadaming mga bagay din na dapat natin pwedeng unahin. At sa sobrang dami nila mga kapatid, hindi tayo gumawa ng mga listahan o kahit man lang sa ating mindsetting, hindi tayo gumawa, pwedeng mapuno tayo ng mapuno, ma-overwhelm tayo. At hindi natin mapapansin, hindi natin masusort out ano ba talaga yung dapat unahin. Mari kasi titignan natin sa kabuuan, lahat yan ay importante. Pero ang tanong, hindi dapat tanong kung importante kasi lahat yan importante naniniwala ko. Iyan ba yung essential? Kagaya po nung nagdaang lockdown mga kapatid. Ang pinayagan lang mga kapatid na lumabas ay for essential needs lang. Naalala niyo yan? Pero kung titignan natin, lahat po talaga mga kapatid ng mga pinahinto ng lockdown na yun, mga trabaho natin o yung mga iba pa natin mga pinagkakakitaan ng mga iba pa natin mga ginagawa, yun po yung lahat importante. Pero kung mapapansin nyo, yung ginawa ng gobyerno, prioritize na nabigyan ng pagkakataon na lumabas is for essential needs.
Ganyan din po sa atin mga kapatid, kung hindi tayo gagawa at this mental list of our priorities, pwede tayo magpuno ng mga importante but not essential things. We need to search. What we need to do mga kapatid is we need to search the scripture and see what the Lord's priorities are for our lives. Kung ano po yung ibinibigay ng Panginoon sa atin na priorities para sa ating buhay. Paano natin malalaman yun? We need to search the scriptures. We need to keep this first and foremost so that we do not neglect them. Mananampalataya tayo pero yung pinaka top and main priority ng Panginoon sa atin, hindi natin nagagampanan. Ngayon nagagampanan natin yung iba pa nating prioridad. Pero yung top and main priorities natin, na inihanda ng Panginoon sa atin, hindi natin nagagawa. Ngayon nagpapakilala tayo na mananampalataya tayo. Ngayon na ang lahat ng provisions na meron tayo ay kinikilala natin ang galing sa Panginoon. Ngayon na kapag may pangangailangan tayo dumutulog sa Panginoon. Pero yung mga priorities na inihanda ng Panginoon sa atin, na para sa atin na dapat natin gawin, hindi natin ginagawang first and top sa priorities natin. Sabi nga dyan ng mga kapatid, we need to keep this first and foremost so that we do not neglect them. Sa pagkakataon, sa panahon na malaman natin sa pamamagitan ng pagsiyasat natin ng salita ng Diyos, makikita natin ano ba talaga ang inihanda ng Panginoon sa atin na kanyang top priority. Nakita na natin, kailangan na natin itong iset as our first and top priority. First and top priorities. Now, ano-ano po ba ito mga ito? Ano-ano po ba ito mga bagay na ito? Una mga kapatid, nakikita natin dyan, is this. One of the main priorities of our God for us na inihanda niya, we need to love the Lord. We need to love the Lord. Tanungin ko po kayo mga kapatid, do you love the Lord? Amen. Ulitin ko yung tanong, may kasunod. Do you love the Lord enough? Sapat ba yung pagmamahal natin sa Panginoon? Sapat ba? Enough ba yung expression natin ng pagmamahal sa Panginoon? Dahil yan po isa sa priority ng Panginoon sa atin. We need to love the Lord. Marami tayong minamahal na mga bagay-bagay. Mahal natin yung ating trabaho. Mahal natin ang ating mga mahal sa buhay. Mahal natin ang kung anong meron tayo. Pero first and foremost, mga kapatid, is we need to love the Lord. Pag-usapin pagmamahal mga kapatid, dapat mas mahal natin ang Panginoon above anything else. Mas mahal natin ang Panginoon more than our possessions. Mas mahal natin ang Panginoon more than sa buhay natin. Sapagkat ang nagbigay ng buhay natin, ang nagbigay ng meron tayo lahat ngayon is from the Lord. Lahat yan galing sa Panginoon eh. Kaya mga kapatid, isa po sa dapat na ilagay natin sa top and main priorities natin, ng priority ng Panginoon sa atin, is we need to love the Lord. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, do you love the Lord? Sabi niyo, yes. Now another question is, do you really love the Lord enough? Sapat ba yan sa tingin mo? Kung ikaw ang magre-rate kapatid sa pagmamahal mo sa Panginoon, 1 to 10, ilan? Ikaw nang sumagot. Do you think, is it enough? Kung ikaw mismo hindi mo mabigyan ng justification na, Pastor, I will give 10. How much more sa Panginoon? See? Sabi niya ng Mark chapter 12 verse 30. And thou shalt love the Lord thy God. Ito po yung sagot ng Panginoon sa first commandment of all. Or the most important commandment of all. Diba? Sabi diyan, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Kapag sinabing first, kapatid, inuulit ko po, hindi po ito yung unang kautusan. Ito po yung pinaka-importanteng kautusan ng Panginoon. Kapag importante, dapat yan ang number 1 doon sa priority list natin.
Amen. Hindi naman kasi lahat ng tao merong ginagawang mga priority list, tama? At hindi naman lahat ng tao meron ding iniisip na mga priority list, kahit na lang sa kaisipan. Pero yan ang sinasabi ng salita sa atin ng Panginoon. Of all things in our lives, our highest priority is our personal fellowship with Jesus Christ. Kamusta yung personal fellowship natin sa Panginoong Kristo ngayon? Huwag nating pansinin yung personal fellowship ng iba. Kamusta yung sa atin? Pag sinabi personal, sarili na natin pinag-uusapan. Kamusta yung personal mong fellowship sa Panginoon? Ano? Ito po dapat mga kapatid ang highest priority natin sa buhay natin. Maaaring naging maganda ang takbo ng ating hanap buhay, naging maganda ang takbo ng ating business, naging mahusay ang kapakanan, kalagayan ng ating mahal sa buhay, naging maganda ang ating relasyon sa kapitbahay, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kaklase, pero kamusta yung fellowship mo sa Panginoong Kristo? Kamusta? Tama? Ano? So makikita natin dyan mga kapatid, pero isang halimbawa po dyan na matutunghayan natin is that the Church of Ephesus sa Revelation. Sa Church of Ephesus, sa Revelation chapter 4. Revelation chapter 2 verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Sabi ng Panginoon. Ngayon, tignan niyo po sa Church of Ephesus. They left their first love, sabi ng Revelation chapter 2, verse 4. And yet, they were a good church with good works. Pero ang ginawa, they left their first love, ang Panginoong Kristo. Ano? Tignan niyo po. Pero ganun pa ba, tignan niyo po, meron pa rin silang, kinonsider pa rin sila na good church with good works. Sabi po diyan sa chapter 2 pa rin, verse 2. Tignan niyo po. Chapter 2, verse 2 pa rin ng Revelation. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake, hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left for thy first love. In verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Now, tingnan niyo po. Ano yung makikita nating example dyan sa Church of Ephesus? They are considered pa rin as a good church. Good church pa rin sila. Meron pa rin silang magandang ginawa, sabi ng Panginoon, di ba? Binanggit ng Panginoon sa Kristo yung kanilang magandang ginawa, pero sabi ng Panginoon sa kanila, pagdating sa verse 5, nakakalimutan nyo pa rin eh. Sabi sa verse 4, no? They left their first love. Kahit maganda po yung ginagawa natin bilang isang tao, kung meron po tayong lapses o pagkukulang sa ating Panginoon when it comes to our love, ang sabi lagi ng Panginoon sa atin, kagaya ng sinabi sa Church of Ephesus, sa verse 5, ang sabi niya ng Panginoon, you need to do the first works. Ano po yun? Balikan nila yung first love nila, which is the Lord Jesus Christ. We need to first love God above our works. Kaya sabi niya mga kapatid sa nakalagay sa ating slides, do not allow our works to take priority over our fellowship with our Lord. Halimbawa nito mga kapatid, kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, kagaya nito, Church of Ephesus, mahusay sila sa ministry. Nade-discern nila yung hindi sa Panginoon at sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Meron tayong ginagawang mahusay dito sa simbahan. Ikaw ay generous. Ikaw ay masipag. Pero personally,
wala kang fellowship sa Panginoong Kristo. Ano? Kahit gaano tayo kabait, kamatulungin, o kasi maging mahusay sa ating ministry ginagampanan, kung may problema po tayo mga kapatid sa pagmamahal natin sa Panginoon at sa ating personal fellowship sa Panginoon, ang laging sasabihin sa atin ng Panginoon, balikan mo yung first works. Balikan mo. Ano? Repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlesticks out of his place, except thou repent. Hindi po yan pastor, kapatid. Hindi yan pastor ang tatanggalin ng pastor, hindi. Maaaring ikaw ay simbahan, pero wala ka ng identification sa Panginoon. Dahil tinanggal ang liwanag. Tama po? So, kagaya din ni Mary and Martha, ano magkakaiba doon sa dalawang yung mga kapatid? Tandaan natin si Mary and Martha. Punta po natin sa Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 38 hanggang 42. Luke chapter 10, verse 38 hanggang 42. Sabi po niya mga kapatid, now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Be here therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ikaw ay masyadong careful means anxious, sa maraming bagay. Nababalisa ka sa maraming bagay. Verse 42. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Ano po yun? Inuna niya ang Panginoong Kristo. Although si Martha, mga kapatid, nandoon yung kanyang pagiging masipag, nandoon yung kanyang pagiging maasikaso, yung pagiging yung hospitality niya, pagiging hospitable niya, nandoon. Pero kalaunan sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pwede mo bang sabihan si Mary, tulungan naman ako dito na mag-aasikaso. Pero si Mary, nung narinig niya ang tinig at pagtuturot, salita ng Panginoon, nandoon siya sa paanan at nakikinig. Eh sabi ng Panginoon ngayon kay Martha, masyado ka nababalisa sa maraming bagay. Alalahanin mo unang gawain. At si Mary pinili yung pinakamahalagang gawain. Wala nang hahalaga pa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Walang katumbas na anumang bagay, anumang gawain ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, pinili ni Mary kung ano yung good part, which shall not be taken away from her. See? Kamusta yung priorities natin? Ano? Kamusta yung priorities natin? Habang tumatagal, mga kapatid, dapat mas lalo tayong lumalawak, lalo tayong lumalago, lalo kang lumalalim, lalo kang umiinit. Pero because of your priorities, mga kapatid, baka lalong lumalamig yung pagmamahal mo sa Panginoon. At nagiging part-time na lang ang oras ng Panginoon sa iyo. Kamusta kapatid? Naiisipan na lang nating makadalo kapag hindi tayo busy. Naiisipan na lang nating makadalo, makinig sa salita ng Panginoon kapag hindi tayo fully loaded ng mga gawain. Una kagad natin tinitingnan, may gagawin ba ako sa araw na yan? Kapatid, pag-usapan sa Panginoon, diyan mapapatunayan kung talagang mahal mo, Panginoon. Madaling sabihin, kapatid, that you really love God. Pero kailangan mayroon niyang manifestation na talagang mahal mo ang Panginoon. Makikita yan, kapatid.
Ano ho? Makikita yan sa atin. At yan po ang isa sa pinaka-importante priority ng Panginoon na inihanda niya sa atin. We need to love God. We need to love God. Pangalawa mga kapatid is that we need to seek His kingdom and righteousness. Seek His kingdom and righteousness. Ito po yung like verse ko, Matthew 6:32. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano? Pag upper verse pa tayo, uunahin natin yung mga naunang verse mo. Makikita natin doon, ano kaya yung mga, ano yung susunod ko, anong aking kakainin, ano aking dadalhin, ano aking inumin. Eh sabi niya mga kapatid, our days are filled with thoughts of food, raiment, and mammon. When we say mammon, kapatid, pera. Yung panahon natin ngayon, ganun ang laman ng kaisipan ng tao. Pagkain, damit, pera. Kasi sabi ng tao, yan ang basic needs namin. Yan ang kailangan namin para kami mabuhay. Kaya yan ang dapat namin pagtrabahuhan at yan ang dapat namin unahin sa lahat ng bagay. Sapagkat kapag wala yan, wala kaming pagkain, wala kaming damit, wala kaming pera, hindi kami mabubuhay dito. Hey, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Matthew chapter 4 verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang sa pagkain. Kasi kahit may pagkain ka, sagana ka sa pagkain, sagana ka sa damit, sagana ka sa pera, wala ka sa Panginoon, wala kang buhay. We need to seek His kingdom and His righteousness. Ano? Kaya nangyayari, itong panahon natin, punong-puno ng ganyang kaisipan, pagkain, damit, and pera. Now, these become our principal concerns. Yun na lang ang concern natin sa buhay. Hindi po ba ako nagkakamali? Pasurin ang kailangan eh. Mga kapatid, paalala lang din, tao din po ako. Kailangan ko rin. Kaya nagtatrabaho din po kami para din po sa bagay na yan. Para sa pagkain, sa damit, at syempre, may extra budget ka. Pero, hindi namin hinahayaan mga kapatid na yan ang maging principal concern namin. Ano? Hindi namin pwedeng pabayaan mga kapatid, lalo sa amin ni Mamban, na kainin kami ng ganyan. Hindi sinasabi namin na, kasi hindi nyo kailangan yan. Kailangan din namin yan, kapatid. Kailangan din namin yan, ano? Kaya sabi ng Panginoon, dyan sa Matthew chapter 6, verse 33, the Lord tells us to seek His kingdom and righteousness rather than these things. He said that when we do, these things will be added to us. Diba? Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be what? Added unto you. Kapag inuna natin ng Panginoon, kapag inuna natin ang gawain ng Panginoon, ang kanyang katwiran, above these things, above this food, raiment, and mammon, kapatid, ang sabi ng Panginoon, yung bagay na yan, idadagdag na lang ng Panginoon sa iyo. Kahit hindi siya maging principal concern mo, ang Diyos ang magdadagdag niyan sa iyo, sapagkat ang Diyos ang inuna mo at ang kanyang pangako, kung uunahin mo siya, i-prioritize mo siya, kapatid, yung pangangailangan mo, kanyang idadagdag sa iyo. Kapatid, pangako yan. Hindi ko pangako yan. Yan ay pangako ng Panginoon. At yung pangako niya, mga kapatid, sa aking buhay personally, pinangahawakan ko yan at hanggang ngayon, natatamasa namin yan. Ano? Nagtatrabaho din po kami. Hindi rin naman namin pwedeng hayaan wala kaming trabaho. Pero at the same time, mga kapatid, nasa top priority list pa rin namin ng family ko, ang Panginoon. Sapagkat wala kami nito, ng mga bagay nito, kung wala ang Panginoon. Di ba rin mawala itong mga bagay nito? Huwag lang kami sa Panginoon. Dapat usapin gawain. Gawain, may trabaho, gawain. Kagabi,
Sabi ko, di ako papasok sa trabaho, GY shift ako. Pumasok ako. Kanina lang ako umuwi, alas 5. Opo, alas 5. Kumuha lang ako ng power nap hanggang 7:30. Pero ginising pa rin ako ng Panginoon. Alam niyo yung pakiramdam ng puyat, tama? Kahit pagiga mo ka, kanina ayaw ko na sana matulog eh. Kasi sabi ko baka mabigatan ako. Mahirap akong gumising. Pero sabi ko para lang magkaroon lang ako ng power nap. So, nag-shower ako, power nap, nagising ako 7:30. Ang sabi ng katawan ko, ang bigat. Pero hindi ako humihikab sa harapan nyo ngayon. Sapagkat ang kalakasan na nagmumula ngayon sa Panginoon ay siyang kalakasan ko ngayon. Sabi ko sa Panginoon to eh. Pinili kong pagtrabaho ganyan pero hindi ko hayaan na ang gawain ng Panginoon mapabayaan. Sabi, Brother Mark, pwede ikaw muna mag-service, babawi na lang ako sa susunod. Puyat kasi ako eh. Nakakaya sa Panginoon. Wala akong ganito kung hindi dahil sa Panginoon. Ano? Kasi sabi ng Panginoon, pangako niya pa rin eh. Ipoprovide niya ito kung uunahin ko siya eh. Kaya laging daing ko sa Panginoon, Lord, sabi mo, kung provide mo ito, yun na naman kita. Hindi naman nabibigo. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Laging sapat. Kaya sabi ko sa personal kong buhay, ito ang aking life verse eh. Matthew chapter 6:33. Hindi ko lang sa life verse dahil maganda yung verse na ito. Life verse ko siya mga kapatid sapagkat ito pinapatunayan ko sa buhay ko. Na mula nung nagsimula ako sa Panginoon, mga kapatid, patuloy pa rin. Nagpapatuloy. Nakita ko hindi nakulang ang Panginoon. Kapag unahin mo lang ang Panginoon, kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, kailangan ibabaw mo ang Panginoon sa priority mo. You need to seek His kingdom and His righteousness. Parehas tayo nagtatrabaho. Ako yung nagtatrabaho ng pastor. Nagtatrabaho na ako sa labas, pagkatapos nagtatrabaho pa rin sa bahay para sa spiritual na pangangailangan. May pamilya ka, may pamilya din ako kapatid. May anak ka, may anak din ako kapatid. Ano pa yung pagkakaiba natin? Pare-paresan tayo kapatid. It's a matter of priorities lang. Eh po yung pangalawa na priority ng Panginoon para sa atin. We need to seek His kingdom and His righteousness. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid o ibinabahagi yung sarili kong patotoo para itaas o magmataas. Gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid, nagampanan ko. Ikaw rin naniniwala ko, kaya mo rin. Di pastor, wala kang inuulong ang gantong kalaki. Wala kang binabayaran gantong kalaki. Hindi kapatid, hindi sa ganun yun eh. Mas malaki yung Diyos natin dyan. Oo. Wala nga kami binabayaran ganyan, pero nung lumabas si Lois, ang laki ng binabayaran namin. Hanggang na yung binabayaran namin, pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Imagine kapatid, lumabas si Lois, sabi ng doktor, 70,000 na ihanda. Gumanon na kami, 70,000. Nung nandun na mismo sa ospital, 100,000. Sabi ko, sana kulang. Sabi ng doktor, mababawasan pa yan. Nabawasan ng laking bagay, 19,000. Galing sa PhilHealth. Pero pininubay pa rin ng Panginoon. Paglabas namin, wala nang sakto pang gatas mo na lang tuloy talaga. After 4 days, balik na naman kami ng hospital, shoot out si Mamban, muntik mamatay. Another 50,000 sa hospital. Usapin pera. Biyahe ng Panginoon, nandun yung health card, buhay pa. Kinabukasan, expire na, nagamit pa. Bayad ang 50,000. Sabi ko, salamat pa. Tunay ka. Sabi ko, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, nandoon ang Panginoon. Kaya anong dahilan para ipagpalit mo ang Panginoon sa maraming bagay? We need to seek God first. We need to set
seek His presence, seek His kingdom, seek His righteousness. Above all things. Pag sabi, Pastor, may trabaho lang yan. Pastor, merong kompromiso lang yan. Panginoon tong pinag-uusapan natin. Pastor, may pangangailangan lang yan. Panginoon tong pinag-uusapan natin. Hindi ba kayang bigay ng Panginoon yan? Nasa saan yung pananampalataya natin? Naniniwala tayo, kapatid, di ba? Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Amen? Amen. Na ang Diyos ang naglalang ng langit at lupa. Amen? Amen. Na ang Diyos ang nagpo-provide sa'yo. Amen. Tapos, sa simpleng bagay, nakalimutan mo, kaya i-provide ng Diyos, na ipagpalit natin ng Diyos. We need to grow up, kapatid. Last Sunday yung topic natin, you need to grow up. Lumago na tayo, matagal na natin gawain yan eh. Hindi pa tayo natututo sa mga gawain yan. Maraming pagkakataon, pinapahiwatig sa atin ng Panginoon yung mga bagay yan. May mga pagkatok na Panginoon sa atin. Yung mga nangyayari sa buhay natin, kapatid, hindi aksidente yan. Basta naman yan ng mabuti. Walang aksidente sa gawain ng Panginoon. Lahat yan may dahilan. Maraming nagpapaalala ang Panginoon. Amen? So we need to seek His kingdom and righteousness. Sunod mga kapatid, is that, ito hindi na natin nagagampanan ito. Nalulungkot ako hindi natin nagagampanan. Priority din ng Panginoon ito sa atin. Publish the gospel. Hindi na natin nagagampanan. Dumaan ang lockdown, na-lockdown din ang visitation natin. Dumaan ang lockdown, na-lockdown din yung ating pag-share ng salita ng Diyos. We need to publish. Isa yan mga kapatid. Na-ipapublish nga natin yung negosyo natin, na-ipipresenta natin, na-ipopost natin yung mga negosyo natin, na-ilalatag natin, na-iaalok natin yung negosyo natin, yung trabaho natin, yung servisyo natin, na-iaalok natin. Pero yung salita ng Panginoon, hindi natin maialok, hindi natin mai-publish, hindi natin mai-post. Hindi natin mai-share. Bakit? Diba? Saan ang mali? Mark chapter 13 verse 10. Sabi ng Panginoon diyan, and the gospel must first be published among all nations. May bahagi, kapatid. Sabi ng Panginoon diyan, the Lord said that before He comes, the gospel must be published among all nations. Therefore, we have a personal obligation to preach the word and share the gospel, kapatid. Nagagampanan na natin ilatag yung ating mga paninda. Nagagampanan natin na ipresenta yung mga serbisyo natin, yung mga talento natin. O sige, ako nagagawa, marunong ako yan. Ako na, kung gusto mo ako gagawa. Na-share natin na ganun yung mga kaalaman natin, mga talento natin. Paano naman yung salita ng Panginoon? Na-share mo pa ba? Kasama sa priority list ng Panginoon yan para sa atin. Sapagkat yung ascension niya, papunta siya sa langit, ang sabi niya ngayon sa church, mga kapatid, go ye, therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded. And lo, I am with you all. Kamusta yung pag-publish natin ng salita ng Panginoon? Meron pa ba tayong gana na maghatid ng magdala ng bisita? Meron pa ba tayong gana na magdala ng mensahe sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga klase, o kung kanino man na makakatabi natin? Meron pa ba? Nandiyan pa ba yung gana natin? O wala na yung ganong klaseng eagerness, mga kapatid? Nakakalimutan natin kasama yun sa priority list ng ating Panginoon to share the Word of God. The more na dapat na natututo tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid, the more na dapat tayo mas nagiging kapaki-pakinabang sa Panginoon. Hindi, mga kapatid Nasa saan yung natututunan natin sa Panginoon? Kung talaga may natututunan tayo, mga kapatid, nakikita natin, pwede tayong magbahagi. Ano ba yung sabihin natin pwede ka bang isama ka sa simbahan?
Nakakalungkot, Wednesday, Saturday, kakaunti kami kahit mayroong kaya may pumunta. See? Publish the gospel. Nakakalimutan na natin, baka kinakain na ng alikabok yung alam natin na mensahe ng kaligtasan dyan dahil hindi na natin na ipapractice, hindi na natin na i-share, hindi na natin na ibabahagi sa iba, baka limot na natin. Dati kabisado natin ng mga tinatawag na John in Romans o tinatawag na Romans Road o may paraan talaga tayo how to share the message, how to share the gospel. Kapatid, i-practice naman natin na. Ligtas tayo eh. Isa yan sa priority ng Panginoon sa atin. We need to publish the gospel. When we say gospel, good news. Mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Ano yung nilalaman ng mabuting balita? Na ang Panginoong Jesucristo ay nagliligtas. Ano? Na ang Panginoong Jesucristo na parito sa lupa. Hindi para sa matutuwid, hindi para sa mayayaman, hindi para sa mababait, naparito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. At tayo yun. Kaya hindi tayo nakatagpo sa Panginoon. Ang Diyos ang nakatagpo sa atin. Nung natagpuan niya tayo mga kapatid, dinala niya tayo dito sa pagtitipon na ito. Dinala niya tayo, pinagsama-sama niya tayo, at naging covenant tayo mga kapatid. Naging Christ Covenant Baptist Church, Antipolo tayo, sapagkat ang Diyos ang nagsama-sama sa atin dito. Ang dapat natin gawin mga kapatid, kagaya na may gumamit sa iyo, magpagamit ka rin sa Panginoon. May gumamit sa iyo eh. May gumamit na ang tao para sa iyo, Panginoon. Ginamit niya yung tao yun para madala ka niya rito, para ikaw ay mabigyan ng tamang katuruan. Kapatid, ikaw rin magpagamit ka, para ang iba naman makapakinig din. Priority yan. Hindi binigay ang visitation, ang soul winning program sa mga manggagawa o sa pastor lang o sa mga full-time lang. Ibinigay po itong kautusan na to para sa ating lahat, mga kapatid, sapagkat tayo po yung mga iniligtas ng Panginoon. Ikaw ay nakakaalam yan. Yung mga kulto ma'am, sisipag na yun. Kahit may pandemya, sige larga. Ang basihan nila, yung census nga, pinayagan with health protocols Eto pa, sasabihin nila. See? We need to publish the gospel, kapatid. It is our personal obligation to preach the word and share the gospel. Huwag tayong makontento, ganito na lang tayo. Oo, may napapansin tayo, may mga nawawala, may mga nanlalamig. Baka sa kapupunan natin na may nanlalamig, may nawawala, isa na tayo doon. We need to publish the gospel, kapatid. Nakakalimutan na natin to eh. Hindi na natin napapansin yung soul winning sa loob ng simbahan. Hindi na natin nabibigyan ng emphasis, mga kapatid. Yung Great Commission na binigay ng Panginoon sa atin. Buhayin natin, mga kapatid. Buhayin natin. Ang church, pag nawala ang soul winning, kapatid, dying church tayo niyan. Dying church tayo. Nabibilib tayo, namamangha tayo sa mga may malalaking gawain. Pero hindi lang nakuha yun sa isang iglap lang eh. Nakuha yun ang kasama ng pagiging masigasig to publish the gospel sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon. Hindi daw pwedeng mag face to face. Ang ginawa nila, tinawagan nila sa cellphone. Tawag-tawag sila, doon sila, magkakatabi sila sa simbahan. Ang load nun, mga kapatid, load nila, sarili nila pera. Sige, nakuha ko yung number nito, tatawagan ko. Kakamustahin ko. Na-visit ko to eh. Kakamustahin ko ngayon. Bible study ko sa phone, kapatid. Yung iba, ginagamit yung social media, nandun sila. Nag-chat sila, kamusta ka na, kamusta ka na. O hindi, may video ko nila, ayaw mo sumugot, i-video ko kita. Wala kang load, load lang kita. Usap lang tayo. Kapatid, by any means. By all means. Ang daming paraan ngayon. To share the word of God. It's a matter of priorities na.
Oo, nag-enjoy tayo, fellowship natin sa isa't isa, pero ang tanong kapatid sa bawat fellowship na meron tayo, specifically Covenant Riders ilang kaluluwa na dagdag sa langit sa pagkukumpulan natin. Riders, wala akong problema sa rides. Talagang gusto ko ang riding. I love motorcycle riding talaga. Yung motorsiklo lang ang ayaw sa akin. Pero ang tanong kapatid, yung fellowship natin yan, ilang kaluluwa na dagdag sa langit? Sana may rider tayo na sisiran din, ano? Since parehas natin ng passion, meron na tayong bridge para masyaran yan. O parehas tayo ng ilig, motorsiklo. Teka, bago maganda, may babahagi ako sa iyo bago tayo maghiwalay. Kasi nakamotor tayo, 2 gulong tayo, maaaring hindi na tayo magkita bukas. Ang dami na mamatay na rider ngayon. Pero tanong kapatid ko, Covenant Riders, ito yung pinakamalaking grupo ngayon sa atin dito Ilang kaluluwa na dagdag sa langit sa pagkukumpulan natin? Nawa, magkaroon din tayo ng kaisipan, Covenant Riders, punta tayo sa isang lugar, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Na-enjoy natin yung view, ganda, kasabay na yun, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Pag natuloy itong Pangasinan, mag-share tayo ng salita sa Pangasinan, ng salita ng Diyos sa Pangasinan. Tutok sa buwan yung biyahe sa Pangasinan sa 30 Overnight lang. Parang ginawang dyan lang yung Pangasinan. Pero may mga kaluluwa doon, may mga kamag-anak kami doon, hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos. Baka makalusot tayo kung yun ang dahilan natin. Mag-share kami ng salita ng Diyos sa inyo kasi bukas uwi na kami. Baka isa sa atin mawala na, at least nakilala niyo Panginoon. Tama? O kahit hindi yung Covenant Riders, yung samahan ninyo, yung friendship ninyo, yung grupo ninyo, ilang kaluluwa na dagdag sa langit. Tama po? Tanungin natin lagi mga kapatid Marami tayong kagilagilalas, kamangha-manghang ginagawa, talagang nagmamiday pa tayo. Pero ang tanong kapatid, ilan kaluluwa na dadagdag sa mga ginagawa natin ngayon? Meron ba? Meron bang nakakakilala sa Panginoon? Meron bang naipipresenta natin ang salita ng Panginoon? Yung mga kapatid, ilagay din natin sa main priority natin yun. May pagkakataong share ang salita ng Diyos, share natin. Kasama kasi yan sa priority list ng Panginoon para sa atin. Baka nakakalimutan natin. Masyado na natin na-enjoy yung bawat isa. Baka nagiging comfort zone na natin to. Yun na nakakatakot. Baka nagiging comfort zone na natin to at okay na tayo sa ganito. Kapatid, wag. Wag, kapatid. Wag nawa mangyari. Sunod mga kapatid, na isa sa priority ng Panginoon is we need to give to the Lord. 2 Corinthians. Priority din ng Panginoon yan. Marami tayong hinihingi sa Panginoon, pero ang tanong, tayo ba'y nakapagbibigay sa Panginoon? Amen? Tama? Siyempre, simple na nilalaman ng panalangin mo, humihingi ka sa Panginoon. Amen? May mga hinihingi tayo sa Panginoon. Every time na manalangin tayo, kasama sa panalangin palagi natin, laman ng panalangin palagi natin, meron tayong hinihingi sa Panginoon. Pero tanong, ikaw ba nagbibigay sa Panginoon? Ano yung Pastor? Binabayaran natin yung panalangin, hindi po kapatid. One of the top of priority of our Lord for us is to give to the Lord. Ano ibig ng Panginoon, tayo rin po magbigay. Ano? Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 12, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man had, and not according to that he had not. See? Ano po ibig sabihin mga kapatid? Sabi ng Panginoon, diyan, as it concerns giving, it is best to first develop a willing mind. Kapatid, pag usaping giving,
Hindi sa pilitan to. Pero willing mind ang dapat unang maiset sa atin. Diba? Kaya ulitin natin ito. Do you love the Lord? Sabi nyo, yes. Ano? Pag ikaw ay nagmamahal, hindi mawawala yung ikaw ay nagbibigay. Yun ay tukso ko sa isang kapatiran natin dito, pero hindi na ba sa isang tukso yun, pero yun ay katotohanan. Kung ikaw ay nagmamahal, hindi pwedeng ikaw ay nagmamahal na ikaw ay hindi nagbibigay. Pwede ka magbigay nang hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Kasama ng pagmamahal ang pagbibigay. Ganyan ang expression ng Panginoon sa atin nung kanya tayong minahal. Binigay niya ang kanyang sariling buktong na anak. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." For God so loved the world. Anong naging manifestation? He gave His only begotten Son. Kaya you cannot love without giving. Tama po? Pero kailangan, sabi diyan ngayon ni Apostle Paul, mayroong tinatawag na willing mind. Kailangan ma-develop yung tinatawag na willing mind. Kasi sabi niya sa verse 12 ulit, "It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not." Kung ano yung meron ka, at hindi kung ano yung wala ka. Kapatid, hindi hinihingi ng Panginoon yung wala ka. Sapagkat pagdating sa pagbibigay, ang Diyos pa rin na nagbigay, nag-provide para ikaw makapagbigay. Alam niyo po yun? Ibig sabihin, Pastor, wala akong trabaho. Kailangan ko pa rin magbigay. Pag-usaping giving upon receiving. We give because we receive. Ano? Tandaan niyo mga kapatid, prinsipyo yan. We receive to give. Upon receiving mga kapatid ng provision galing sa Panginoon, kung naka-develop na po yung ating tinatawag na willingness of our mind, na kinikilala natin na ito ay natanggap ko galing sa Panginoon, kasama na doon yung pagbibigay. Sapagkat prinobide mo ito, Panginoon, paano ako makapagbigay sa Panginoon sa'yo, sa gawain? Pastor, wala ako natatanggap. Wala naman ako natatanggap na provision financially. Pwede ibigay mo yung sarili mo. See? Sabi yan, always give your tithes, always give your offering, always give of yourself. Wala kang pera, wala ka naman trabaho, wala kang source of income, edi ibigay mo yung sarili mo. I-offer mo yung sarili mo, i-offer mo yung talento mo, i-offer mo yung strength mo, i-offer mo yung kalakasan mo. Kapatid, kinikilala din ng Panginoon yan. Pero, upon receiving mismo galing sa Panginoon, kailangan meron tayong develop willing mind. Baga automatic na sa atin. Halimbawa sa pagmamaneho, wala tayo nagmamaneho. Side mirror. Ang side mirror, kapag nakasanayan mo na tumingin sa side mirror, kada galaw mo ng manibela, ang tawag na doon mga kapatid, nakadevelop na sa mindsetting mo yun. Na kahit wala magsabi, tingin sa side mirror. At timano, sa akin personally bilang driver, gumagano na yung ulo ko automatic. Kahit may kausap ako, nakagano na lang. Pag gagalaw ako ng gagalaw, nakatingin ako na nakatingin. Kamote, walang tinitignan yan. Tinutupi nga yung side mirror. Ang punto ko doon, automatic. Kapag nakadevelop na yung willingness ng ating kaisipan, upon receiving mga kapatid, hindi na kailangan ipaalala that you need to give to the Lord kasi nakadevelop na yan. Upon receiving, ang Diyos na nag-provide ito, bibigay ako sa Panginoon. Kailangan ko eh. Kailangan mo pa rin. Di dapat lalo kung magbigay sa Panginoon. But remember kapatid, we don't give to receive. Mali yun ha?
Mali yun, kapatid, na nagbigay ako sa Panginoon para makatanggap pa ako ng marami. Hindi, kapatid. We receive to give. Pinahintulutan tayo ng Panginoon, nagbigay siya ng provision para magkaroon tayo ng kakayahan makapagbigay sa Kanya. And that is one part of priority ng Panginoon sa akin. Ang ganda nun, naging pagpapala. Ano? Naging pagpapala ka. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 5, ano? And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Sino po itong mga tinutukoy ni Apostle Paul? The Macedonian Church. Alam niyo yung Macedonian Church? Mahirap na simbahan. Yung mga miyembro wala talagang mga malalaking income na trabaho. Wala. Halos wala. Hindi kagaya ng church at Corinth, sa Corinthians. Yung mga Corinthians, kaya nga nabuo yung konsepto dito na Corinthian village na mayayaman ng mga nakatira. Na pag nangupahan ka doon, 70,000 naman. Nangupahan ka lang. 70,000 naman sa mansion. Doon kinuha yung konsepto mayayaman. Nandun sa Corinth. Pag usapin pera, walang problema Corinth. Pero usapin ugali, daming problema doon. Pero itong Macedonian, ito sabi ng Apostle Paul ngayon dito. Wala sila mga kapatid. Pero sabi ng Apostle Paul mga kapatid. And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. See? Balikan natin sa verse 4, taas tayo. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Walang-wala na nakapagpadala pa ng kanilang support. Para kay Apostle Paul. Kaya sabi ng Apostle Paul, talagang una nilang ginawa, ibinigay ang kanilang sarili sa Panginoon. So, pagdating ko sa pera, wala ka namang pera, wala tayong pera. Hindi laging pera yung usapin na pwede mong ibigay. Pwede mong ibigay yung sarili mo. Hindi okay pala yung pastor. Sarili ko na lang ibibigay ko. Aba, ikaw ang mananagot naman sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos na ang mag-usap yan. Nag-provide siya sa'yo, tapos sarili mo pa rin ibibigay mo. Maganda, sarili mo na at saka yung pre-provide ng Panginoon sa'yo. Pastor, parang iba na yata ang usapan ko. Kapatid, kasama yun sa buhay natin. Yun ang isang mananampalataya sa Panginoon. We owe everything to God. Tama? Lahat ng meron tayo sa Panginoon yan. Wala tayong pag-aari dito. Anong tawag lang sa atin dito? Ay stewards. Ano? At ano sabi ng Panginoon sa isang steward? Dapat ang isang steward, matagpo ang matapat. Amen? We need to give to the Lord. Kapag bibigay nga tayo sa mga, pag nangutang nga tayo, no, nakibabayad natin talaga, kahit minsan walang-wala na, no? Sabi, nangutang tayo. Hindi natin inaasahan nagkaroon ng sitwasyon sa trabaho o sa finances. Sa ayon sa gusto mo, kailangan mo bayaran yung utang. Alam mo yung loans, SS, pag-ibig, pandemya na talaga makatakas. Hindi ka makatakas. Ginawa sa amin, doble-doble. Hindi ka makatakas. Sa tax mo, hindi ka rin makatakas. Automatic yun eh. Tama? Kaya hindi po sa atin maging automatic tayo sa Panginoon. Amen? Baka nagiging kampante na tayo sa sitwasyon natin ngayon. Nakakalimutan natin kasama sa priority ng Panginoon. Tignan mo, babalikan mo lang. Pinagpala ka ng Panginoon sa trabaho mo. Binigyan ka niya ng magandang sahod. Binigyan ka niya ng magandang income. Hindi ba kalabisan? Hindi naman kalabisan o kalabisan ba? Na ikaw ay magbalik sa Panginoon. Binigyan ka ng kalakasan para magampanan mo yung trabaho mo. Binigyan ka ng proteksyon para ikaw ay maingatan sa trabaho mo. Kalabisan ba na ibalik? Hindi naman hinihingi ng Panginoon ng 100%, all the pag-aari niya yan. Pero may certain portion siyang hinihingi sa atin. Tama?
So, isa yan sa priority list ng Panginoon sa atin. Give to the Lord. Nandiyan pa po kayo? Amen. Last na tayo. Sabi niya mga kapatid, lastly, is pray for others. Kalooban ng Panginoon, priority ng Panginoon sa buhay din natin that we need to pray for others. 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Sabi niya, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Ano? So may kita natin yan mga kapatid, if you make prayer the early priority in your day, you will find that your day is much better than if you neglect prayers. Ano? Pag sinimulan mo yung araw mo mga kapatid sa panalangin. Ilan po sa atin dito, paggising sa umaga, nagpapasalamat ka agad sa Panginoon. Ano? Ang aga-aga nagpapasalamat ka sa Panginoon. Iba, maagang-maaga para walang storbo, tapos biglang babalik sa higaan. Talaga ang ganda ng araw ko, Panginoon. Tapos, alam nyo, parang love yung tulog eh. Diba sabi, love is sweeter the second time around. Pag nagising ka ng alas 2, alas 3, ang pasok mo alas 6, pag binalikan mo yung tulog mo, sunod mong gising alas 8. Sleep is sweeter the second time around. Pero nag-pray lang kasi ako ng pastor eh. Pero sleep is sweeter the second time around. Pagising mo, nakalimutan mo may work ka, nakalimutan mo may online class ka, nakalimutan mo may oh my goodness, online attendance na lang, na-late ka pa. Oo. Si Carl, nangyayari yata kay Carl. Madalas. Madalas. Alas 8 na yung time, na-late pa. Pero ang punto kapatid dito, kung sisimulan mo yung araw mo sa panalangin as your first priority, mapapansin mo, mas mabuti, mas mahusay yung araw mo sa ibang araw na nineglect mo yung panalangin kaysa yung inuna mo yung panalangin sa araw. Hindi ko masasabi sa inyo kung anong pakiramdam, pero you need to see for yourself. You need to try it to prove it. Subukan mo kapatid. Baka isang dahilan bakit lagi pagising mo umaga nakasimangot ka. Baka kulang sa panalangin. Hindi dahil sa walang almusal. Bukod yun. Medyo may slight yun. Oo. Pagising mo, unang dinidiretso mo kaldero, o yung lamesa. Nakapi na lang ako, walang kasukal. Ang kakainin ko, aga-aga, walang di ba? Tatabog ka na. Baka siguro, yun ang dahil, bakit nagkagalayipi ka sa umaga, no? Manalangin ka muna. Baka pagising mo, may dala yung pusa mo. Nagulat ako, may napanood akong video mga kapatid, yung pusa may dala isang balot na barbecue. Sabi, aba, nautusan si Muning. Sabi, saan dadalhin niya? Pero hindi po ganun ang panalangin na bigla may miracle. Panalangin mga kapatid na tayo pinagpapasalamat sa Panginoon pa rin. Sa buong magdamag, andyan ang kanyang biyaya, andyan ang kanyang habag, andyan ang kanyang pagpapala at pag-iingat sa atin. Ano? Sabi dito sa chapter 2, verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving thanks be made for all men. Unang-una, i-priority natin ang pananalangin sa Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Panalangin. Kung may plano ka, ano man ang plano mo, basta siguraduhin mo mabuti yan, manalangin ka muna.
Kaya ang prinsipyo ko dyan, ano? Pray, plan, then proceed. Ano? Hindi yung nagplano ka muna, saka mo pinanalangin yung plano mo, na ipinipilit mo ngayon sa Panginoon, Lord, ito yung plano ko, loobin mo nawa. Inutusan mo ang Panginoon. Hindi yan sa labas ng kalooban ng Panginoon. Hindi yan sa loob ng kalooban ng Panginoon. Yan ay sa labas ng kalooban ng Panginoon. But why don't we try? Lord, may plano ako. Kung iyong lolobin, papahintulutan mo. Kung hindi, maaaring bigyan mo ka ng iba pang kaparaan. Pakita mo sa akin, Panginoon. Yung parang nakikipag-usap ka, katabi mo yung kausap. Ano? Yung iba kasi may dala-dala pa eh. Kung ano-ano pang dala-dala eh. Subok na kaloob pa, nilagyan pa ng kasinumunggo yung tuhod eh. Kapatid, kahit anong posisyon, pwede kang manalangin sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Huwag mo lang makasanayan yung nakahiga ka at nakapikit na nananalangin. At baka kinabukasan ng amen mo. Sabi na, pray ako. Wow. Amen. Good, grabe ka ba prayer ko ah. Overnight prayer meeting ah. Nakakahiya sa Panginoon kapatid. Kaya kung hindi natin maiwasan yon, tumayo ka na lang muna, umupo ka na sa kama mo, o lupod ka sa kama mo, kasama ng Panginoon. Dahil natin sa Panginoon, mga dalangin natin. So, iba naman naluhod, naman nakaluhod. Nakakatulog din pala na nakaluhod. Oo. We need to pray. Pero ito po ha. Tama yun, manalangin tayo sa atin. Pangalawa dyan, and don't consume all the time on yourself. Pray for others and pray for them often. Huwag mo lang ibusin sa sarili mo. Ipanalangin mo din yung iba. Kasi ay makikita natin dyan sa verse 1, ano? Supplication, prayers, intercession. Supplication, you are praying for the others too. Kaya mga kapatid, nagtataka ka, hindi ka nananalangin, pero parang may pagpapala ka. Why? Because somebody is praying for you. Somebody is praying for you, kapatid. Anong tawag doon? Sabit ka sa blessing. Hindi ko yung pinagpala. Sumabit ka lang kasi somebody is praying for you. Wala akong, kaya mahusay kapatid yung nagbibigay tayo ng prayer request eh. So I suggest kapatid, may prayer request ka pag prayer meeting ng Wednesday at Saturday, ibigay mo ng mas maaga para makita namin ng mas maaga. Binabanggit ko talaga ngayon. Sinisikap kong alalahanin lahat ng marinig ko at sasambitin ko sa Panginoon. Kasi yun ang kapangyarihan ng supplication. Nanalangin ka na, may nanalangin pa ba sa'yo, at mas marami pang nananalangin para sa'yo, kapatid, kay Sarah, ng may minamahal. Ang daigdig. Ay, may kata. Ay, sarap naman talaga na may nagmamahal sa atin na nananalangin para sa atin. Tama? Kaya nga sabi no, joy. Ano niyo yung acronym ng joy? Jesus first, others next, you last. Diba? And so sabi diyan, when we do these things, you will be certain that you are at least tending to the priorities that the Lord has spelled out for your life. Don't neglect these 5 things by becoming so involved in other things. You need to do a review of your life and see if you are getting better at these 5 things or if you are letting them slip. Get back on track if other things have become more of priority than this. Ano po? Para sa ating pagtatapos, alalahanin natin ito. Sa ating sarili lang. Magkaroon lang tayo ng sariling examination. Personal examination sa buhay natin. Huwag mo examine yung kasama natin, katabi natin, kaibigan natin, ka-churchmate natin. Examine natin yung sarili natin. Tignan natin. Baka masyado na tayo na-overwhelmed ng iba pang mga importanteng priorities
pero mga hindi essential. At wala sa listahan mismo ng Panginoon. Unahin mo yung bagay na yan. At pagkatapos, hanapin natin sa pagkakataon na yan kung saan mailalagay ng Panginoon yung mga personal priorities naman natin. Pero kailangan mga kapatid, huwag nating iwawaglit first of all ang ating Panginoon. Amen? Lahat yan mga kapatid, it's a matter of priorities lang. Kung magpapasya ka ngayon at may naintindihan ka ngayon, gagawa ka ng commitment mo sa Panginoon. Ay, nagkulang tayo sa Panginoon ngayon. May mga puntos tayo nakita na kung saan may pagkukulang tayo. Hindi intention, kapatid, na ikaw ay pasaringan, patamaan, o saktan. Ang intention nun, mga kapatid, para gisingin tayo, baka masyado na tayo nagiging komportable sa sitwasyon natin ngayon. At nakakalimutan na natin kung ano ba talaga yung plano ng Panginoon sa atin. Maaaring may nabanggit ako masakit, maaaring halos ikaw yung napupunto, pero kapatid, hindi ko intensyon nasaktan. Maray, kung nasaktan ka, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat Kanyang tinatamaan yung dapat tamaan sa atin. Kapatid, hindi lang kayo guilty dito, maging ako guilty sa bagay na. Lahat tayo guilty sa bagay na. At sa pagkakataon na ito, binibigyan tayo ng Diyos ng tsansa pa na ilagay pa rin natin sa ayos ang mga priorities natin. Kapatid, tatahakin na natin, mapupunta na tayo sa 16 na taon na existence ng Christ Covenant. Iayos natin yung priorities natin. Huwag lang nasa tuwing mayroong main event sa simbahan, doon lang tayo nagiging matapat, doon lang tayo nagiging masigasig, doon lang tayo nagiging isa, o nagiging united. Kapatid, bawat gawain ng Panginoon espesyal. Bawat gawain ng Panginoon ay main event. At bawat gawain ng Panginoon dapat i-perform natin lahat ng makakaya natin. Tama po? Pinagpala na kayo ng Panginoon na tayo rito. At kitang-kita sa atin, sa bawat isa sa inyo na tayo pinagpala. Kung salamin ka, kapatid, salaminin natin. Pinagpala ka ng Panginoon. At hindi ka nabisan. Nailagay mo sa top priority natin ng Panginoon. Nahigit pa dyan sa mga pagpapala na meron ka. Amen? Amen. Tayo po manalangin. Aming Diyos, nakila sila sa Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon nito. Maraming salamat, Panginoon, sa rebuke. Sa pagpapaalala sa amin ng mga bagay nito na kung sanay marahil nagkakaroon na kami ng pagkukulang. Sapagkat kami patuloy na napupuno ng mga priorities namin, mga personal priorities namin. At nakakaligtaan na po yung mga priorities mo para sa akin. O Diyos, patuloy mong kausapin ng iyong mga anak. Patuloy ikaw po ang kumilos sa kanila. Patuloy kami bigyan, Panginoon, ng pagkakataon na maituwid, ay tama, itong aming mga pagkukulang. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po patuloy na magbigay ng pangunawa sa bawat isa. Sa lahat sa amin, Panginoon, ipakita mo, Panginoon, ang iyong kalooban. Patuloy mo kami sabayin sa mga pagsalansang namin sa iyong kalooban. Mga kasalanan na amin nagagampanan, Panginoon, patawarin mo kami, Diyos. At bigyan muli ng mahusay na panibol. Diyos, marahil magawa po ng commitment ang bawat kapatiran ngayon, patuloy mo silang kausapin.
patuloy mo sila i-comfort ng iyong mga pangako ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy nyo kami bigyan ng kausayan sa pagpapatuloy. Natin ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid.